Alam nyo ba na mayroon palang paaralan sa bansang Indonesia kung saan kinakanta sa kanilang flag ceremony ang pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang, o yung sa iba siguro ay mas pamilyar sa Bayang Magiliw. At alam nyo rin ba na may ilang mga isla sa bansang Indonesia na itinataas pa ang bandila o ang watawat ng Pilipinas at mas gugustuhin pangaraw nilang maging isang tunay na Pilipino? Halina't alamin natin kung ano nga ba ang eskwelahan na ito at ano nga ba ang kwento sa likod ng pag-awit nila ng Lupang Hinirang at bakit naman itinataas ang ating watawat sa ilang mga isla sa bansang Indonesia. Ako po si Royzy and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Lupang Hinirang, ang pambansang awit ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa iba, mas kilala nila ito bilang Bayang Magiliw. Ito ay isang makasaysayang awitin para sa ating mga Pilipino sapagkat sumisimbolo ito sa ating pagiging malaya laban sa mga mananakop. Ito ay isang awitin na talaga namang taas noon nating kinakanta ng may paggalang at pagrespeto. Nakatawag sa aking atensyon ang videong ito tungkol sa mga Indonesian students na kinakanta ang ating pambansang awit pagkatapos nilang kantahin ang sarili nilang national anthem. Sa video footage na ito, mapapanood ang mga Indonesian students kung saan kinakanta nila ang Indonesia Raya. Ito ay ang national anthem ng bansang Indonesia. Ang ibig sabihin ay Indonesia the Great. Pero nang matapos na nga sa pagkanta ang mga Indonesian students na ito, nagsimula ng patugtugin ang pambansang awit ng Pilipinas at kinanta ito ng maayos at ng may pagrespeto ng mga estudyanteng ito. Kapansin-pansin na kahit nga naiiba ang kanilang lahi, talagang inaawit nga nila ito ng seryoso at may paggalang. And in fairness, maganda rin ang pagkakabigkas nila sa wikang Filipino sa kabila ng pagiging Indonesians. Katulad ko ay siguro marami ang nagtatanong, bakit nga naman kakantahin ng mga Indonesian students na ito ang pambansang awit ng Pilipinas? Well, base sa ginawa nating pagsasaliksik, ayon sa isang post sa website na Quora na isang question and answer platform, ang mga mag-aaral na nasa video ay mula sa isang school sa Sumatra, Indonesia, kung saan may mga Pilipinong estudyante ang nabigyan ng scholarship. Bilang paggalang o pagrespeto ng eskwelahan, iniutos ng naturang institusyon na kantahin ng lahat ng kanilang estudyante ang Lupang Hinirang, maging Indonesians man o maging mga Pilipino. Sa comment naman ni Paranoia 733, ayon sa kanya, ang video na ito ay mula sa isang Islamic private school na Sekolah Sukma Bangsa na matatagpuan sa Aceh, Indonesia. Maraming mga Filipino Muslim students di umano nag-aaral dito mula sa southern part ng Pilipinas, which is ang Mindanao area. Dagdag pa ng nagkomentong netizen, napaka-importante daw para sa mga Indonesian educators na ma-preserve ang nationalism at values para sa mga Filipino students sa kanilang paaralan. Kaya naman, ginawang mandatory o isang utos ang pagkanta ng Lupang Hinirang pagkatapos nilang kantahin ang Indonesian National Anthem tuwing magsasagawa sila ng flag ceremony. Malaking tulong din daw ito para mapag-aralan ng mga Indonesian students ang kultura at values nating mga Pilipino. Sinubukan kong tingnan kung ano ba itong paaralan ng Sekolah Sukma Bangsa. Ito ay matatagpuan sa Aceh Province sa Sumatra, Indonesia. Tugma sa mga impormasyon na ibinigay ni Ben Haryo at Paranoia. Although hindi ito sapat para makumpirma kung totoo nga bang naging mandatory ang pag-awit ng Lupang Hinirang sa eskwelahan na ito.
Gayunpaman, napakalaking bagay na naipapakita ng ating kapitbahay na bansa sa Southeast Asia ang pagbibigay ng halaga at respeto sa ating kasaysayan sa pamamagitan ng pag-awit sa Philippine National Anthem ng may paggalang at pagrespeto. Ang Pilipinas at Indonesia ay mayroong higit sa 70 years na pagkakaibigan. Ipinagdiriwang nga ito ng dalawang bansa. Ito ay tinatawag na Philippine-Indonesia Friendship Day tuwing January 15 upang mas lumalim pa ang ugnayan at relasyon ng ating mga bansa. Base sa report ng Philstar Global, tinatayang mayroong mahigit sa 20 Pilipino na mga estudyante mula sa Autonomous Region of Muslim Mindanao ang nabigyan ng scholarship at nag-aaral ngayon sa Sekula Sukma Bangsa kung saan natututunan nilang makisalamuha sa mga Indonesians at kalaunan nga ay magagamit na rin nila ito para mas may promote ang kapayapaan at pagkakaibigan ng ating mga bansa. Sa video footage na ito ay makikita na magkatabing nakataas ang watawat ng Pilipinas at ng bansang Indonesia. Ito ang border crossing na nakabase sa Miangas Island sa pagitan ng ating mga bansa. Ang opisinang ito ay pinamamahalaanan ng Armed Forces of the Philippines bilang representative office ng Philippine Navy at Immigration kung saan kailangan mag-report ang mga residenteng lalabas at papasok ng Indonesia at manggagaling sa Pilipinas. Isa ito sa Transboundary Agreement sa pagitan ng dalawang bansa na nabuo pa way back 1975. Sa islang ito ay nagtutungo ang mga taga Marore at Talaud Island kapag ninanais nilang magtungo sa ating bansa. Madalas na mga residente rito ay may mga kamag-anak sa Mindanao dahil nga sa sobrang lapit lamang ng Miangas Island at iba pang mga isla ng Indonesia sa Davao City. Dahil sa impluwensya mula sa mga kalapit na mga lugar sa Pilipinas, maraming mga residenteng Indonesians ang bihasana sa pagsasalita ng wikang Tagalog at Bisaya na kalaunan ay nagagamit din naman nila sa pakikipag-usap sa mga Pilipino kapag tumatawid sila sa Pilipinas para makabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kung sakaling makakabisita nga raw kayo sa mga isla ng Indonesia na malapit sa Pilipinas, sobrang dali mo lamang makakakita at makakabili ng mga produktong gawang Pilipino sa lugar na ito. Ang ilan sa mga Indonesians nagustuhan ang ugali at ang kultura ng mga Pilipino kaya't ang iba sa kanila mas pinipili na lang na manirahan sa ating bansa habang ang iba naman ay sinasabuhay na ang pagiging pusong Pilipino kahit na sila ay mga Indonesians na naninirahan sa sarili nilang bansa. Taong 2005, napatay sa pangbubugbog ng Chief of Police ng Miangas si John Lee Awala, ang village secretary ng kanilang isla. Dahil dito, maraming mga mamamayan ng Miangas ang nagalit at kinundina ang ginawa ng kapulisan at hindi man lamang daw ito binigyang hustisya ng Indonesian government. Bilang pagpapakita ng kanilang pagre-rebelde at pagkadismaya, inalis ng mga residente ang bandila ng Indonesia at pinalitan ito ng watawat ng Pilipinas. Ayon sa kanila ay mas nanaisin na lamang nilang maging isang Pilipino dahil baka sakaling mas mabigyan pa sila ng maayos na pagtrato mula sa ating bansa kesa sa mga kapwa nila Indonesians. Taong 2014 naman, may isang insidente ang naganap sa Talaud Island kung saan may isang grupo ng mga Indonesians ang nagtaas ng watawat ng Pilipinas at ikiniklaim na pinipili nila ang maging isang Pilipino. Sinasabing ang grupo ng mga Indonesians na nagtaas sa bandila ng ating bansa sa Talaud ay hindi masaya sa naging resulta at mga proseso sa naganap na eleksyon. Kaya naman mas gusto na lamang daw nilang maging Pilipino. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay
sa ating channel.